Magandang umaga sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa pagsama nyo sa pagtitipon ngayon. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng unang Korinto at ang ating mensahe ngayong umaga ay ang kalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So let's remember na si Paul po ay sumulat sa mga mananampalataya sa Korinto, isang liham, and itinama niya ang kanilang mga ginagawa sa loob ng simbahan at ang kanilang mga paniniwala. Tinignan po natin ang mga ito ng ilang mga lumipas na linggo, and this morning ay nasa panibagong paksa na naman tayo, at kung hindi natin ito naunawaan, maintindihan, delikado po dahil pwedeng magdulot po ito ng damage sa ating buhay Kristiyano. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang healthy na church ay ang pagkakaroon ng wastong paniniwala o wastong doktrina. Alam niyo po, gawain palagi ni Satanas na gumawa ng kalituhan sa mga tao sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng hindi wastong doktrina. Ang iglesia sa Korinto ay napasukan ng hindi wastong aral tungkol sa paksa ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang muling pagkabuhay ay isa sa pinakamahalaga at pangunahing pundasyon po ng mga doktrina sa Kristyanismo. And so, winasto ni Paul ang maling aral na nakapasok sa iglesia na ito tungkol sa paksa ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Now, ang chapter 15 is a long chapter. Mayroong 58 verses. And I don't think na makakaya natin ngayong umaga ito kasi we dig deeper sa salita ng Diyos. It's like a treasure sa ilalim ng lupa na kailangan mong idig malalim upang makita natin at maunawaan. So, hati-hatiin natin ito at titingnan natin ang ilang linggo about sa teaching nito. And so, now, ilang mga katunayan at kadahilanan kung bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So let's start with the first point ni Paul dito about sa katunayan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So, yan yung in-emphasize niya in verses 1 to 11. So, hatiin na naman natin sa maliit. Ang unang punto in verses 1 to 4, tinanggap at naging saligan ng pananampalataya. So, ito ay isang katunayan ng muling pagkabuhay because may mga tumanggap, sumampalataya at ito ay naging saligan ng pananampalataya. So let me read before we start verses 15, verses 1 to 2 sa chapter 15. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Balita ang pinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan dito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So, sa Tagalog translation na translate na po sa English translation yung word na gospel. Sa interpretation sa Tagalog, nandiyan na po, sa translation niya na po ang interpretation, mabuting balita. Yan po ang meaning ng gospel. So, sabi ni Paul, tinanggap ito ng mga Kristiyano sa Korinto, at sinabi ni Paul, nag-stand kayo. Ito yung naging saligan ng inyong pananampalataya. Tumindig kayo sa mabuting balita. Alam po natin ang iglesia ito ay maraming problema. Problema sa karnalidad at patungkol sa knowledge sa libutan ang kanilang gusto, imbis na wisdom mula sa Diyos. Mayroong pagkabahabahagi, immoralidad at hindi wastong paggamit ng mga kaloob. Ngunit may magandang katangian ang mananampalataya dito sa church nito, ang kanilang pag-stand sa gospel, paninindigan. Ito ang naging saligan ng kanilang pananampalataya. So, Paul expect na ayusin nila yung problema nila sa loob ng kanilang simbahan para sa kanilang kabutihan at maging epektibo sila sa paglilingkod, pagministeryo sa iba. But, pansin ni Pablo, pagdating sa mensahe ng mabuting balita, seryoso po sila.
inilarawan ni Paul kung ano ang mensahe ng mabuting balita. Tingnan niyo po sa verses 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Alam niyo po, kung nahihirapan kayo sa kung ano ang dapat na i-share sa ninyo sa mga tao, sa mga unbelievers, these verses na binasa natin ay makakatulong ito kung paano tayo mag-share sa mga tao. Ito po yung mensahe ng mabuting balita sa pinaka-simpleng paliwanag. Ang mensahe ng mabuting balita na binahagi ni Paul sa mga taga-Korinto ay hindi isang mensahe o doktrina na nanggaling sa kanya lamang o gawa-gawa niya, kundi ito ay tinanggap niya sa Diyos. Tinanggap niya mula sa Panginoon. Okay? Notice na sa binasa natin na mensahe ito ng mabuting balita ay natanggap niya mula sa Panginoon. At pagkatapos ay ibinahagi sa kanila. Yun naman talaga po yung mga dapat natatanggap natin na mensahe mula sa Panginoon. Yun din ay dapat na mangyari na ibabahagi natin. At hindi tayo nagbabahagi sa iba na mula sa atin. Nagbabahagi tayo ng mensahe mula sa Panginoon at ibinabahagi natin sa ibang tao. Nakita niyo po yung flow, tinanggap niyo sa Panginoon, tapos ibinahagi niya sa ibang tao. So I hope na mga mensahe na natatanggap natin, especially mensahe ng mabuting balita, isinishare niyo rin po, may nasisharean po kayo na ibang tao dahil hindi po natanggap niyo yan para lang sa inyong sarili, pero upang ibahagi rin po sa ibang tao. So, notice na hindi siya nagpasimula ng mensaheng ito, kundi tinanggap niya mula sa Diyos. Ang Diyos, siyang simula ng mensahe ito. Sa kanya natanggap ni Paul ang mensahe ito. And think about this, ang mensaheng binigay ni Paul, isang Savior, ito po yung gospel, mabuting balita, isang tagapagligtas na dumating upang mamatay sa miserableng sitwasyon sa cross. Kasama po dito itong mensahe ito ay kasama sa gospel. But kasama din sa mabuting balita ay hindi siya nanatiling patay, kundi muli siyang nabuhay. Sa ikatlong araw, siya po ay umakyat sa langit at ngayon ay nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. So, ang lahat na ito ay nangyari gaya ng sinabi ng banal na kasulatan. Sabi po sa Isaiah chapter 53, verses 5 and 6, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. So, si Jesus po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya lamang ang walang kapintasan, walang kasalanan, dalisay, inosenteng tao na nabuhay sa mundong ito. Ngunit ipinako pa rin siya sa cross. Tinusok ng mga pako, gamit ang mga pako, tinusok ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang katawan ay binutasan, at ang kanyang dugo ay tumulo sa lupa. Namatay po si Jesus at pagkatapos ay inilibing. So, ang katotohanan na si Jesus ay inilibing ay patunay na siya ay talagang namatay. Siyempre, hindi mo ilalagay ang isang tao sa libingan maliban lang kung patay na siya. Ang kamatayan po ni Jesus ay pinagtibay sa cross bago pa man siya binaba sa cross at inilibing. If you remember, tinusok ng mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig mula dito, at patunay ito na hindi na tumitibok ang kanyang puso. Patay na siya. Si Jesus ay namatay po sa cross, ngunit ang paglibing sa kanya ay mahalaga din po dahil ito po ay katuparan din ng propesya na sinabi po sa Isaiah chapter 53 verse 9. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. So, siya ay namatay po at inilibing, ngunit hindi po ito mismo ang mabuting balita. Kung ito po ang buong
pangyayari, ang kabuuan ng gospel, then hindi po ito good news. Bad news po ito. Ang mabuting balita po ay nabuhay muli ang Panginoong Jesus. Hindi ito alamat o kwento dahil meron ilang mga kamanghamanghang mga patunay na nabuhay siya. Tinanggap ni Jesus ang buong puot ng Diyos sa cross, ang lugar ng mga nagkasala, siya na hindi kailanman nakagawa ng kasalanan ay ginawang nagkasala para sa atin. Ito po ang mensahe ng mabuting balita. Tinanggap ni Jesus ang ating kaparusahan para bayaran ang ating mga kasalanan. At pinatunayan ng muling pagkabuhay niya na ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Namatay po si Jesus ng isang matagumpay na kamatayan. Ang kasalanan ay natalo, ngunit ito ay hindi sapat kung walang pagkabuhay. Tinalo niya ang kamatayan po. Sinabi po sa banal na kasulatan sa Roma 6:23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang pagkabuhay po ni Jesus ay nagpapatunay ng tagumpay ng kanyang battle against sa kasalanan. Sinabi ni Paul na kung walang muling pagkabuhay ni Jesus din, ang buhay ng Kristiyano ay walang kabuluhan. Kung si Kristo ay hindi bumangon mula sa mga patay, then ako po ay isa pa ring marumi, nagpapatuloy sa kasalanan, at dahil walang nagligtas sa akin. Ngunit muling nabuhay po si Kristo at ako'y pinalaya mula sa kasalanan. Ang pagkabuhay muli ni Kristo ay napakahalaga po sa ating pananampalataya. Kasi kung wala po ito, alam niyo po, walang pag-asa at wala tayong kaligtasan. So ano pong patunay na nangyari ang pagkabuhay ni Jesus? Maliban sa ito'y naging saligan ng pananampalataya nating mga mananampalataya. May mga saksi. Verses 5 to 8. So, in-emphasize ni Paul in verses 5 to 11 na may mga saksi. So, let me read first verses 5 to 8 that siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. So, understand this po na sinabi dito sa binasa natin about sa kahalagahan po ng mga witnesses, mga saksi. Sila po nagpapatunay na si Jesus ay nabuhay pagkatapos na siya ay inilibing. Maaari niyo pong sabihin, ngunit hindi po namin kilala mga saksi na ito. Paano po tayo makakasigurado? Hindi natin kilala ang mga saksi. It's like this po. Siguro hindi ito masyadong magandang illustration, pero I hope na maintindihan po natin. Di po ba, wala rin ni isa sa atin ang nakausap at nakasaksi kay Jose Rizal? Sino po ba dito nakasaksi kay Jose Rizal? Nakausap si Jose Rizal? Wala po, tama po. So, hindi po natin nakita mismo ang bayaning ito. Ito, ang pagkakaiba ay patay. Itong bayaning ito, ang pagkaiba sa Panginoon is sa fact, may ebidensya na nabuhay si Yesu Cristo. Ngunit nagtitiwala po tayo na sa mga witness na may Jose Rizal at nagtala ng kasaysayan. Tama po? So, at marami sa atin ang walang problema sa paniniwala sa katotohanan na ito tungkol sa kasaysayan. Now, inilista dito ni Paul ang ilang malalakas na ebidensya sa pagkabuhay ni Yesu Cristo. Verse 5, si Cephas o si Peter po yan. Nagkaroon po siya ng encounter kay Jesus pagkatapos niyang mabuhay ni Yesu Cristo. Ngunit, ang common po na alam nating lahat na encounter ni Peter kay Jesus, nang nabuhay muli si Jesus, ay makikita natin sa John chapter 21. So, nangyari ito dito sa passage, nagpasya si Peter na bumalik sa pangingisda sa araw nito, and then sumama sa kanya ang iba pang mga alagad. Sabi ng mga alagad, sama kami sa iyo, mangisda. And wala silang nahuli sa buong magdamag na pangingisda.
Pero mula sa dalampasigan ay may isang misteryosong tao na nagsabi sa kanila, subukan niyong muli. Ihagis niyo muli ang lambat. And so sinubukan nilang muli, inihagis nila muli ang kanilang lambat at sila po ay nakahuli ng napakaraming isda. Napuno ang lambat hanggang sa ito ay umapaw sa lambat nila. Na-realize ni Peter sa puntong ito kung sino itong misteryosong tao na nasa pampang. Tumalon siya sa tubig, lumangoy patungo sa pampang na kung saan nagluluto ng almusal si Jesus. Si Peter ay nagkaroon ng close encounter kay Jesus at si Peter ay bumalik sa paglilingkod kasama ang iba pang mga alagad. So, inilista ni Paul si Peter na isa sa mga saksi sa pagkabuhay muli ni Jesus. Ganyan din ang sa ibang pagkakataon. Verse 5, sabi ni Paul, ang lahat ng mga alagad, ang lahat ng mga disciples, if you remember, ng lahat ng mga disciples ay magkasama sa isang room. Nagpakita si Jesus sa kanila, ngunit wala si Tomas dito. Nang nalaman ito ni Tomas, ay nahirapan siyang paniwalaan na nabuhay muli si Jesus. Hindi totoo na nabuhay si Jesus. Maliban lang kung makita ko siya, mahawakan ko siya, maniniwala ako. Saka pa lang akong maniniwala. So, and then sa isa na namang pagkakataon na mga alagad ay nasa isang room, nagpakita si Jesus, at sa puntong ito ay kasama na si Tomas na nagduda. And so si Tomas ay inutusan ni Jesus, halika, hawakan mo ang aking kamay at ang mga butas sa katawan ko, yung marka ng mga butas. So, ang 12, sabi ni Paul sa verse 5, ay mga saksi sa pagkabuhay ni Jesus. And remember, 12, so sino ang 12? Patay na si Judas. Okay, mga mag-aaral ng salita ng Diyos. I believe na si Paul po ang 12 alagad na kung saan na pumalit kay Jesus at mismo, sasabihin niya, mamaya mismo siya mismo ay naka-encounter kay Jesus. So, anyway, pagkatapos ay binanggit ni Paul na nagpakita siya, si Jesus, sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Verse 6, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. So, pagkatapos na binanggit din ni Paul ang kapatid, pagkatapos itong more than 500, binanggit din ni Paul ang kapatid ng Panginoong Jesus. Verse 7, si James, si Santiago, half-brother ni Jesus Christ, na kung saan before na nandito pa si Jesus sa mundo, remember, hindi siya naniniwala kay Jesus sa kung sino siya. Ngunit nang nagkaroon ng na-encounter niya si Jesus, sobrang nabago ang kanyang puso at ang kanyang buhay. And alam natin na naging mananampalataya siya and naging isang leader sa church ng Jerusalem. Binanggit ni Pablo ang mga apostol at pagkatapos ay binanggit ni Paul ang kanyang sarili bilang isang saksi in verse 8. So, sa kanyang paglalakbay sa daan, if you remember the story sa Book of Acts, sa kanyang paglalakbay sa daan sa Damascus upang hantingin ang mga Kristiyano, i-destroy sila, wasakin at patayin. Doon ay na-encounter niya ang Panginoong Jesus sa wilderness sa Damascus. Kung saan nakita niyang nabuhay muli ang Panginoon at nagpakita siya sa kanya. At pagkatapos nito, nabago po ang kanyang buhay at naging apostol siya ng Panginoong Jesus na dati ay kinamumuhian niya ang mga Kristiyano, inuusig niya mabuting balita, ngunit ngayon ay pinangaral niya sa mga tawang mabuting balita. Unawain niyo po ito, ang mensahe ng mabuting balita na pinaniniwalaan natin na hindi po alamat. Hindi po ito kathang isip. Gaya ng sa hukuman po, kung para maka-establish ng matibay na ebidensya or mapatunayan, kailangan po ng isa, dalawang saksi upang magkaroon ng matibay na ebidensya ng katotohanan. Dito sa binasa natin ay nagbigay si Paul ng higit sa 500 witnesses, saksi. So ito ay talagang totoong pangyayari sa kasaysayan. Binigay ni Paul ang mga katotohanan ito at pagkatapos ay sinabi ni Paul sa verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawagin isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan,
kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Pansinin niyo po dito sinabi ni Paul, tungkol sa kanyang sarili. Sabi niya, pinakahamak sa mga apostol. Makikita po natin sa verse 9, tama po. Kasi po, ang ibang apostol ay, nakasama nila si Jesus, naglingkod kasama si Jesus, at narinig mismo ang kanyang mga turo, face to face, at kasamang presensya ni Jesus. Sila ang unang nakarinig, nakaunawa sa mensahe ng mabuting balita, at tumanggap, naniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At sila rin ang unang nakawitness ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sila ang unang nakatanggap ng hope about eternity. Sila ang unang nagsakripisyo, nagtakwil sa kanilang sarili, nagpasan ng cross, ng kanilang mga cross, at kahit na mamatay para kay Kristo. Sila po ang unang tumindig sa katotohanan. Inusig ni Paul dahil sa matindi niyang galit sa mga followers ni Jesus. Matinding kinalaban ni Paul ang mensahe ng mabuting balita bago ang kanyang buhay nang nagkaroon siya ng encounter kay Jesus sa daan ng Damascus. Siguro ang iba sa atin ay katulad ni Paul po na wala pang encounter sa Panginoon. Maliban lang kung magkaroon tayo ng encounter sa Panginoon, ay hindi natin pakikinggan talaga ang salita ng Diyos. Religyoso, gaya ni Paul, ngunit walang transformation and relationship sa Panginoon. Maliban lang kung magkaroon tayo ng encounter talaga sa Panginoon. Ngunit kapag na-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay po natin, then mabubuksan po ang ating spiritual eyes sa katotohanan. Magkakaroon po ng pagbabago ang buhay natin at maliligtas tayo mula sa ating sarili, pagiging selfish, makasarili at mula sa pagkagapos sa kasalanan. At masasabi mo rin sa iyong sarili, gaya ng sinabi ni Paul sa kanyang sarili. Verse 10, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos kung bakit ako ay naging ako ngayon. Talagang lahat po tayo dapat na magkaroon ng ganitong encounter sa Panginoon. Dapat na dumating po tayo sa punto sa buhay natin na talagang nakalaya tayo sa pagkagapos sa kasalanan, sa makasalanang buhay. Mula sa kadiliman na mailabas tayo papunta sa liwanag. Ang kagandahang loob ng Diyos ang mangingibabaw dapat sa ating buhay. Paintulutan natin mangibabaw sa ating buhay. Tandaan po natin, gaya ng pagkakatanda ni Paul, natatandaan at hindi makakalimutan ni Paul. Natatandaan niya palagi ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pinatawad ako sa aking mga kasalanan at nabago ako nabago ang buhay ko at naligtas ako dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So, kahanga-hanga po, hindi po ba, na ang kagandahang loob ng Diyos ay nagbabago sa ating buhay. Natanggap natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan na kung saan hindi tayo karapat-dapat. Sinabi rin po ni Paul na hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kagandahang loob ng Diyos. You notice po sa verse 10, I think verse 10, sinabi ni Paul, hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kagandahang loob ng Diyos kanya, kay Paul, dahil sa katunayan ay nagpagal siya ng higit kaysa sinuman. Sabi niya sa verse 10. Of course, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa. Ngunit, alam niyo po, kung tunay na natanggap mo ang kagandahang loob ng Diyos, ang resulta, magkakaroon ng katibayan po yan, na magkakaroon po ng patunay na talagang natagpuan na natin ang kaligtasan. At talagang natanggap natin, naranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos or tinanggap natin. Ano po sabi ng Santiago chapter 2 verses 14 to 17? Mga kapatid, ano ang pakilabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang misot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, anong silbihin yon? Ganyan din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na
gawa. Hindi sinasabi ni James na maliligtas tayo sa gawa. Ang sinasabi ni James dito, kung natanggap natin ang kaligtasan, tinanggap natin ang kagandahang loob ng Diyos, mayroong patunay sa ating buhay. Mayroong magagandang gawa na makikita sa ating buhay. Sa ating buhay, dapat masabi rin po natin, gaya ng sinabi ni Paul dito sa binasa natin, ang kagandahang loob ng Diyos sa aking buhay ay hindi naging walang kabuluhan. Ang bawat isa sa atin po ay tumatawag na Kristiyano, sa ating sarili na Kristiyano. I think walang magdidinay na sasabihin niya na hindi ako Kristiyano. And everyone claims na Kristiyano. But, dapat po magkakaroon talaga ng transformation. Kung tinanggap natin o natanggap natin ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi ito yung katulad ng nangyayari sa isang tao na mabait sa atin tapos and then ang ating response sa kanya ay hindi mabait na or hindi maganda ang ating response o hindi tayo mabuti sa kanya. When it comes, iba po ang kabutihan ng Diyos, ang grace ng Diyos. Kasi ang grace ng Diyos, kung truly na natanggap natin sa buhay natin, tinanggap natin, naranasan natin, may power po ito na i-transform ang ating buhay. Maliban lang kung ayaw nating pahintulutan sa ating buhay. So, ibinuhos po sa atin ang kahanangang kagandahang loob ng Diyos at nagbibigay siya sa atin ng mga gifts, kaloob ng kakayahan upang magamit natin ng epektibo para sa kanyang layunin. Sinabi ni Paul na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, biyaya ng Diyos ay nagpagal siya ng higit sa iba. Nakita niyo po sa verse 10? At talagang maraming mga tao ang nabago dahil sa kanyang pagpapagal ng ipinangaral niyang mabuting balita. Obvious naman talaga po, di ba? Marami siyang mga tao na binahagian at nadala sa Panginoon at mapapansin natin na siya ang may maraming na-established na mga churches iba't ibang lugar sa kanyang missionaryong paglalakbay. And so, ang ating buhay rin po, kapag hinipon ang kagandahang loob ng Diyos at biniyayaan tayo ng iba't ibang kaloob ng mga kakayahan upang magamit sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagpapalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito po ang mangyayari. We labor in the Lord. Okay? Nagpapagal tayo, part tayo sa kaharian ng Diyos, sa pagpapalawak ng kanyang gawain. Tayo po ay maaaring maging bahagi sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. Gaya ng ginawa ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. Ang mundo po, alam niyo po, mundo po ay talagang nangangailangan ng mensahe ng mabuting balita. Sa Roma chapter 1, if I'm not mistaken, dinescribe po kung gaano kasama ang mundo. You can read it later. And so talagang nangangailangan po ang mundong ito kay Jesucristo ng mabuting balita. So ang kagandahang loob ng Diyos ay dapat magkaroon ng effect sa ating buhay. Na dapat na umabot sa punto kapag nagkaroon tayo ng encounter sa Panginoon ay talagang sasabihin natin na i-deny ko na nga sarili ko, papasanin ko ang aking cross at susundin ko ang Panginoong Jesucristo. So, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi dapat tanggapin ng walang kabuluhan. Sabi ni Paul, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi naging walang kabuluhan. So, hindi dapat natin tanggapin ang kagandahang loob ng Diyos ng walang kabuluhan. Dapat ito ay magkaroon ng kabuluhan. Sabi ni Paul, nagpagal ako, dapat meron tayong labor, pagpapagal sa gawain ng Diyos. Maglingkod. Ito yung response natin out of gratitude, pasasalamat sa Panginoon. Verse 11, 1 Corinthians chapter 15, verse 11, sabi po dito, kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Sa English translation, mababasa po natin yung word na therefore. Sa Tagalog, yung sinabi ng word ay kaya't, yung word na kaya't maging ako o sila, ito po yung therefore, ibig sabihin, ito po yung conclusion based sa previous na pahayag ng mga bersikulo. So sabi ni Paul, whether si Paul o ang isa man sa mga apostol na nagdala ng mabuting balita, ang resulta ay pareho. Nagkaroon sa inyo ng transformation dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kayo napatawad, nahugasan sa inyong mga kasalanan, nalinis, naligtas, nabago ang inyong buhay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi
Di ba? Sa previous na chapter, hindi dahil kay sinong tao na nangaral, kundi may sabi ni Paul sa Romans chapter 1 na ito'y may kapangyarihan, ang mabuting balita ay may kapangyarihan na bumago ng buhay ng tao. So, ipinangaral nila ito at ang unang Kristiyano ay naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Now, tingnan po natin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus in verses 12 to 19. So, but let me read muna po verses 12 to 13. Ngayon, kung pinapangaral namin si Kristo muling na buhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Yesu Kristo. So, sumampalataya po ang mga mananampalataya sa Corinthos about sa kamatayan, paglibing ni Jesus kay Jesus. Naniwala sila sa muling pagkabuhay ni Jesus. Pero, nagtataka si Paul. Naniniwala kayo na muling nabuhay si Jesus, pero mayroong ilan sa inyo na nagsasabi na walang muling pagkabuhay mula sa mga patay. I remember one time na preach ako sa isang funeral service and yun po ay mga elder dito sa simbahan na wala na po, believe na sa Panginoon na sila, presensya ng Panginoon na remember si Nanay Anit. So we did service po sa kanyang funeral and I preached about sa muling pagkabuhay, and isang lasenggo sabi niya, paano magkakaroon ng muling pagkabuhay? Patay na nga ni Kuno. So they don't understand po kung anong sinasabi ng Biblia about sa muling pagkabuhay. So, I explained this before sa inyo po na itong physical na katawan ay, sabi ng Biblia, ay bubuhayin muli. Pero, ngayon, kung may mamatay, hanggang sa hindi po bumabalik ang Panginoon, sa alapaap, kapag namatay isang Kristiyano ngayon, sabi ni Paul, absent from the body, absent, ibig sabihin, wala na sa katawan, present with the Lord. Alam niyo po yung tinutukoy niya? Absent from the body, ang kaluluwa. Pag namatay po tayo, wala na tayo sa katawang ito. Ang kaluluwa natin ay diretso sa presensya ng Panginoon. Mabubulok ito, maliban lang kung bumalik agad ang Panginoon. Pero ang isa pang promise ng Panginoon ay babalik siya, bubuhayin niya ang mga namatay na mga mananampalataya. Itong tinutukoy niya yung physical na katawan, bubuhayin niya muli. May nagtatanong na paano yung mga inanimate? Saan mo po ba nagmula ang pagkakagawa sa tao? Di ba sa alabok? Paano pong kinain ng pating? The same thing sa mga inanimate. Mayroon po bang mahirap sa Diyos? Nahirapan po ba ang Diyos ng ginawa niya ang tao? So, bubuhayin niya ang physical na katawan na ito. Kung ang iyong kaluluwa ay nandun na sa presensya ng Diyos, ang katawan mo ay naiwan dito, bumalik siya, bubuhayin niya uli ang physical na katawan na ito ay tatapo o mag-connect sa iyong kaluluwa at babaguhin niya ang physical na katawan ng maluwalhating katawan, glorified body, perfect na katawan na hindi na tayo magrereklamo sa pimples or ano man rayuma, ano man na rinireklamuhan natin sa ating katawan. Okay? So, glorified body. I hope naiintindihan po natin ang sinasabi ng Biblia. So, meron ilan sa church na ito na itinatanggi ang pagkabuhay muli ng mga patay, ng mga mananampalataya. So, sabi niyo po, hindi maaari na i-deny ninyo ang pagkabuhay ng mga patay, ng mga mananampalataya, hindi tatanggapin yung ang doktrina ng pagkabuhay ni Yesu Kristo. Inconsistent yan. Hindi yan tugma sa sinasabi ng Panginoon o sa salita ng Diyos. So this is weird na doctrine na sinasabi ng ilan na walang pagkabuhay muli para sa mga naniwala kay Yesu Kristo. So ang maling aral nito ay nakapasok sa church na ito. At sa panahon ito ay may mga grupo na tinatawag na Gnostics at iba pang mga heretics na dinidinay po ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya na namatay na. So, ito ay isang aral na hindi sinasang-ayunan ng mga
sinaunang mga mananampalataya o ng mga simbahan, sinaunang simbahan. So hindi ito naayon sa salita ng Diyos dahil kung walang physical na pagkabuhay muli para sa mga mananampalataya, kung gayon, si Kristo ay hindi nabuhay. Hindi nila maaaring parehong paniwalaan na nabuhay muli si Jesus at paniwalaan na walang pagkabuhay para sa mga mananampalataya. So nakuha niyo po ang punto ni Paul dito sa binasa natin. So, yung application po para sa atin, dapat po tayo strong sa salita ng Diyos. Matatag tayo sa salita ng Diyos at hindi yung madaling maniwala o nai-influensyahan ng sinasabi ng iba, ng naririnig natin na bagong doktrina. Dapat po ang batayan natin sa katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ang ating karanasan ay hindi po pwedeng maging superior sa salita ng Diyos bilang katotohanan. At hindi rin po pwede maging superior ang karanasan ng ibang mga tao, mga nagtuturo, yung mga energetic na nagtuturo, patalon-talon sa pulpit at matatamis na mga salita na madali tayong ma-influensyan, hindi dapat yun ang maging superior. Kundi ang batayan palagi natin ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, subukin ninyo ang mga naririnig ninyo upang matiyak ang pundasyon na ang pundasyon natin ay naayon sa salita, nakabase sa salita ng Diyos. So, huwag tayong basta-bastang tumanggap ng anumang na naririnig natin, whether sa isang tao na nakakausap natin o sa social media, nang hindi mo natin binabatayan ang sinasabi ng salita ng Diyos, ng Biblia. Now, may ilan sa mga nasa Korinto na naniniwala sa mga maling aral na ito tungkol sa walang pagkabuhay muli, hindi mabubuhay muli ang mga mananampalataya na namatay na. So, moving on sa verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo nananatili pa sa inyong mga kasalanan. At walang katutuhan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa ng lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. So, sabi ni Paul, kung tatanggihan ninyo ang doktrina ng muling pagkabuhay mula sa mga patay at tatanggihan mo rin na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, then may apat na kahihinatnan po. Verse 14, sabi ni Paul, kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. So una, walang kabuluhan ang pangangaral ng mga apostol kung walang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang pangangaral na nabuhay muli si Kristo ang sentro po ng mensahe ng gospel. Ipinangaral ng mga apostol ang tungkol sa cross, ngunit higit sa kanilang mensahe ay hindi nanatiling patay si Jesus, kundi buhay. Ang ating pananampalataya po hindi isang nananampalataya tayo sa isang patay na Diyos. Hindi po tayo sumasampalataya sa isang patay na Diyos. Tandaan niyo po. Nananampalataya tayo sa buhay na Diyos. And then, therefore, maaari din tayong mabuhay. Ang ating hope ay buhay na walang hanggan. And so, may hope para sa kanila at sa atin beyond the grave. Beyond sa physical na kamatayan. Sa kabila ng physical na kamatayan. Pangalawa po, kung walang pagkabuhay muli ng mga patay, verse 14, tingnan niyo po, walang katuturan ng inyong pananampalataya. Or in other words, walang hope, walang katuturan ng pananampalataya. Kung walang pagkabuhay, walang pag-asa. Walang katuturan ng ating pananampalataya kung hindi nabuhay muli si Jesus. Anong silbi ng pagtitipon po natin ngayong umaga kung wala namang pagkabuhay muli? Bakit pa tayo nandito? Kung walang pagkabuhay, walang hope, walang katuturan ng ating pananampalataya. Pero, meron po tayong buhay na pag-asa. Amen? So,
Isa pa pong kahinatnan kung itatanggi ang muling pagkabuhay, mga sinungaling ang mga apostol. Verse 15, sabi ni Paul, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang pagkabuhay ng mga patay. So, again, kung walang pagkabuhay, kung gayon, ang mga apostol ay nagpapahayag ng kasinungalingan. Niloloko lang pala tayo ng mga apostol kung walang pagkabuhay. At nabatay sila ng walang kabuluhan dahil ang kanilang pinangaral ay kasinungalingan. So nakita niyo po ang logic. Ang mangyayari sa mga ginawa nila ay magiging hipokresiya, panluloko. Sa termino natin ngayon sa mundo natin, scammer. So, napansin niyo po, wala tayong ibang konklusyon base sa matibay na ebidensya. Totoo po ang pagkabuhay muli. Muling pagkabuhay. Dahil ibinigay ng mga apostol ang kanilang buhay at reputasyon para sa katotohanan na si Kristo ay nabuhay muli. Hindi sana sila maghihirap ng labis at namatay kung isang kasinungalingan ang tungkol sa pagkabuhay muli ng mga mananampalataya. Now, isa pang kahinatnan, kung itatanggi natin ang muling pagkabuhay, walang pagbabago sa ating buhay. Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. So nakita niyo po ang gospel, ang magagawa ng gospel, ang gahom sa mabuting balita, it transformed the lives sa mga tao. Binabago nito. Kung naranasan mo kagandang loob ng Diyos, babaguhin ka, magbabago ang buhay mo. Kung na-encounter mo ang Panginoon. Hindi ito isang naranasan mo yung goodness, kabaitan ng Diyos sa buhay mo, tapos ang mangyayari, walang changes sa iyong buhay. So, but then back to the logic. Sa argument dito ni Paul, kung itatanggi ang muling pagkabuhay, then walang pagbabago, na nananatili pa rin tayo sa ating kasalanan. Tatayo tayo sa harapan ng Diyos balang araw upang magbigay ng sulit sa ating buhay. Kung si Kristo ay hindi bumangon mula sa mga patay, kung gayon, walang transformation sa buhay mo. Nananatili ka pa sa kasalanan. Ang pagbabalik loob ay hindi po totoo. At ang kalayaan mula sa kasalanan ay kwento lamang at hindi totoo kung walang muling pagkabuhay. Kung walang gospel. Kung hindi totoo ang gospel. Kung hindi totoo ang mabuting balita. Verse 17, isa pa pong kahinatnan, walang katuturan ng ating pananampalataya. Kung hindi nabuhay si Jesus, then ang ating pananampalataya hindi lamang magiging walang kabuluhan, kundi ito'y magiging walang katuturan at mali. So, ang pananampalataya po sa Panginoong Jesucristo ay may katuturan. Tama po? May katuturan, may kabuluhan. Kaya nga po tayo nandito dahil may kabuluhan ang pagpunta natin. Kaya nga po nangangaral tayo ng mabuting balita dahil may kabuluhan. Kaya nga po naglilingkod tayo, patuloy tayo naglilingkod dahil may kabuluhan. At again, ang pananampalataya natin kay Kristo may katuturan. At may katuturan ito kung tayo po ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay. Now, verse 18, mapapansin natin ang isa pang kahinatnan ay walang pag-asa sa kabilang buhay. Sabi ni Paul dito, verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. So, mga loved ones natin na nauna sa atin, iniyakan po natin, mga kaibigan natin, parents natin, siguro anak o mga close na mga tao sa atin. We expect na balang araw, pag dumating din ang ating time, ay makakasama natin sila. Hindi po yung mga hindi sumampalataya na loved ones, kundi yung mga sumampalataya. Makakasama natin sila sa eternity. So, ang hope natin, ito po, makasama natin sila muli, mga sumampalataya. Now, kung hindi ka sumampalataya, tinatanggi mo muli pagkabuhay, then walang kabuluhan, walang hope, walang pag-asa beyond the grave. O sa kabilang buhay, walang pag-asa. Now, isa pa po ang kahinatnan, kung hindi natin tatanggapin ang muling pagkabuhay. Verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay nito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Tayo na ang
kawawa sa lahat ng tao. What's the use of living for Christ? Anong silbi ng pamumuhay ng buhay Kristiyano na dumadaan sa mga pagsubok, pag-uusig para sa ating pananampalataya? Kung si Jesus ay di bumangon mula sa mga patay upang tayo magkaroon ng buhay na pag-asa at gantimpala sa langit, tiyak po na tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Mabuti na lang, maisip natin mabuti na lang na namuhay tayo sa sanlibutan para sa sanlibutan. Kawawa na hindi tayo namumuhay ng sentro ang ating sarili. At kawawa na hindi natin itinuon ang ating buhay sa ating sarili. Kawawa na hindi tayo namuhay para sa mundong ito. Sabi pa ng mga Epicurean, kain, inom, kain, magpakasaya ka, dahil bukas mamamatay ka, enjoy life. The point is, mamuhay ka sa mundong ito, habang buhay ka pa, enjoy mo. Tama namin yun, mag-enjoy ka, pero mag-enjoy ka sa Panginoon. Pero yung wala sa Panginoon, enjoy sa makasanlibutan ng mga bagay. Okay? Kung walang hope, then yun din ang ating filosofiya. Kawawa kang ang mga tao sa mundo nag-enjoy sa mga sanlibutang bagay, ikaw hindi ka nag-enjoy, tapos nag-suffer ka para sa Panginoon na hindi naman pala totoo. Kung tatanggapin natin ito na kasinungalingan, na walang pagkabuhay ng mga patay, itong hindi wastong aral o maling aral. So, ang mangyayari, dapat gawin natin lahat, tanggapin ang ino-offer ng sanlibutan, mabuhay para dito. At ngayon, lamang at hindi para sa sunod na buhay, kasi wala naman hope, walang pag-asa. Pero ito po ang konklusyon. Sinabi niyang lahat na ito, mga logic, kung hindi ka naniniwala, then ito mangyayari. Pero ito pa rin ang katotohanan, ang konklusyon ng lahat, verse 20. Tingnan niyo po. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Nakita niyo po? So, binigay niya ang argument, ang logic. Kung hindi ka naniniwala, ito yung mga patunay, hindi ka pa rin naniniwala. O sige, hindi ka naniniwala, ito mangyayari, wala kang hope, walang pagbabago sa iyong buhay, then mamuhay ka para sa mundong ito at hindi para sa Panginoon. And palagi mong iisipin na miserable ka kung hindi ka makikibagay sa mundo. So, that's the logic na binigay ni Paul. Pero, binigay niya ang konklusyon, ang katibayan based sa mga ebidensya, katunayan, or mga sa facts. Sabi niya, napansin niyo po, ngunit sa katunayan, napansin niyo po yung word, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. So, sinasabi ni Paul na hindi mo pwedeng tanggapin ang muling pagkabuhay ni Jesus at i-deny ang pagkabuhay ng mga patay. Walang ganon. Kapag sumampalataya ka, sabi ng mula sa salita ng Diyos, sabi ni Paul, tinanggap ko at ibinabahagi ko sa inyo. Hindi yan ang tinanggap ko sa Panginoon. Tinanggap nyo yan sa mga tao na naririnig ninyo, pero ito ang tinanggap ko sa Panginoon. Na dahil nabuhay siyang muli, mayroong pagkabuhay ng mga mananampalataya, ng mga mananampalataya na una na sa atin, or kung sakaling dumating din ang time natin, mamatay tayo, bubuhayin niya muli ang ating physical na katawan. Nakita niyo po, siya ay nabuhay muli at ito ay nagbibigay sa atin ng napakalaking hope. Mayroon tayong buhay na pag-asa na kung saan ang ating pangangaral ng mabuting balita ay ganap ng katotohanan, and we can have confidence dito. Gayun din ang ating pananampalataya, hindi ito po walang kabuluhan, ngunit ito po ay puno ng pag-asa. And so in closing, sa buong binasa natin ngayon ng mga bersikulos, ang konklusyon ng lahat ng ito sa binasa natin ay, una, ang mga apostol ay hindi sinungaling. Nagpahayag po sila ng katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay, at mahalaga po ito dahil sa hope. Ito ang dahilan kung bakit hindi na tayo nakagapos sa ating kasalanan. Dahil sa kagandang loob ng Diyos, dahil sa mabuting balita, hindi na tayo nakagapos sa kasalanan. John 8:36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo,
kayo nga ay magiging tunay na malaya. Hindi maaaring sinabi mo na ako ay Kristiyano na, naranasan ko ang kagandaang loob ng Diyos, pero hindi pa ako malaya sa kasalanan. Pangalawa, again, ulitin ko po, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi na kasalanan nagkokontrol sa iyo. Ang Panginoong Jesucristo na naghahari sa buhay mo. Ang hope po ng muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng hope na lahat ng ating mga loved ones na nauna sa atin, balang araw ay makikita natin muli, makakasama natin muli dahil sa pagkabuhay ni Jesucristo. So lastly, we can be sure na as a Christian, sa buhay po ng Kristiyano, despite ng lahat ng mga pagsubok, kahirapan, kapighatian, at persecution na ating dinadanas ay may kabuluhan. Dahil may gantimpala na naghihintay sa atin sa kaluwalhatian sa kabilang panig ng kamatayan. Si Jesus ay buhay po. At nabubuhay po tayo para sa Kanya. Dapat na nabubuhay po tayo para sa Kanya. At tayong lahat ay bahagi ng hope ng kaluwalhatian. So ang iyong pag-asa at pundasyon ay siguradong matatag at tiyak dahil ang ating pinaniniwalaan ay katotohanan. Naalala niyo po, sabi ni Jesus, bago pa ang kanyang kamatayan, na sinabi niya po, bago pa siya ipako sa cross, naalala ninyo na mabubuhay akong muli. Mabubuhay ako sa ikatlong araw. And ang mga apostol and also marami pang mga tao ay naging saksi ng pangyayaring ito. So, isinulat nila ito upang tayo maging bahagi ng the same hope na mayroon sila. At yung hope na ito ay magdudulot ng pagbabago sa ating buhay. At masasabi natin na gaya ng sinabi ni Paul sa verse 10. Sabi po niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Remember po, always remember, huwag niyo pong kalimutan na napatawad po kayo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, nalinis tayo mula sa ating mga karumihan, na bago po ang ating buhay, na-save po tayo dahil sa parang mahina pong kagandahang loob ng Diyos. Dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Yon. Importante mag-ibabaw po ang kagandahang loob ng Diyos. Amen? So, naway, gaya ni Paul, masabi niyo rin po sa buhay ninyo na ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi nawala ng kabuluhan dahil nagpagal ako ng higit sa iba sa pangangaral ng mabuting balita. Nawa po ay maging bahagi po kayo sa business ng Panginoon. Alam niyo po ba na may negosyo ang Panginoon? Alam niyo pong negosyo ng Panginoon? Ang negosyo ng Panginoon ay magdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Magdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Yan po ang business ng Diyos. Pagpapalaganap ng mabuting balita, pag-reach out sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kapatawaran, pagbabago ng buhay, nangangailangan ng pag-asa, at higit sa lahat, kaligtasan. And palagi niyo po rin tandaan, magtiwala po kayo. Sa ating mga pagpapagal para sa Panginoon ay hindi masasayang. Si Paul din nagsabi, our labor in the Lord is not in vain. Okay? Our labor in the Lord is not in vain. And perhaps some of us ay hindi pa Kristiyano, hindi pa na-encounter Panginoon sa buhay mo. I hope na, and I pray that you will check the truth na nakita mo ngayong umaga mula sa salita ng Diyos. Ang katibayan na inilatag ni Paul sa banal na kasulatan. Understand na ang mabuting balita ay para sa iyo. Na maranasan mo ang kapangyarihan ng mabuting balita. Sabi ni Paul na ito ay may kapangyarihan para baguhin ang buhay ng tao. Nais ko po na ipalala sa iyo, alam nyo na to, alam mo to, pero hindi ko magawang
ipaalala ito dahil ito ang sentro palagi ng mensahe ng salita ng Diyos. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay hindi nanatiling patay. Siya ay bumangon mula sa mga patay upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Upang magkaroon ka ng hope. I know, naririnig nyo na ang katagang na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero I don't believe na kasi ang tao po ay nabibigo. Ilang henerasyon na po ba ang lumipas? Ang tunay na pag-asa ng tao o ng bayan ay ang Panginoon. Maaari ka magkaroon ng pag-asa dahil sa kanyang ginawa sa cross, dahil sa kanyang pagkabuhay at dahil sa kanyang mga pangako. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa libingan ay available pa rin ngayon para sa iyo na handang baguhin ang buhay mo.